Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una, nais ko pasalamatan ang ating Panginoon sa magandang panahon na binigay sa atin at sa malusog na pangatawan na ibinigay sa atin. Lagi tayong ligtas sa kapahamakan. Sa ating mga government officials, di ko siguro isa-isa lahat na nandito sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam niyo po, naisip ko lang, na-realize ko lang lahat talaga dito sa bansa natin. Kasi naawa ako sa ating mga kababayan na naghihirap na nagugutom. Kasi hindi, kung isipin lang natin, tuwing nag-aaway ang mga leader natin, tuwing pag may nahalal, inaatake, hinihila pababa, alam nyo, hindi naman sila naghihirap. Hindi ang mga opisyal naghihirap. Ang naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Ang mga mamamayan ng mga mahirap. Ilitulapin na batas sa Senado, nagpanungkala siya ng batas na may higit na 900 panungkala ng batas. At naging batas na po ang mahigit na 100. Ito po ay napakahalagang batas. Ito po, Free Legal Assistance, Republic 9999. Ito po ay libre abogado at ito po ay tinatawag na lapid law. Wala na po maagrabyado sa ating mamamayan na walang pambayad sa abogasya. At ito po ay wala na rin maapi sa ating mamamayan. Dahil po hindi ninyo magagamit ang PAO, ang Public Attorney's Office, pag ang kalaban nyo ay meron na siyang abogado sa PAO. Ito po ang sasalo sa inyo. Lapid law ang magliligtas sa inyo. Ngayon po taasan ako bilang committee ng turismo sa Senado. Ano po ang balak nila itulapin? Palalawakin po natin ang turismo sa buong Pilipinas. Kasama po natin dito ang ating mahal na Pangulo, si Bongbong Marcos, na po lalawakin ang lahat ng mga turismo na Philippine spot dito sa Pilipinas. Ecotourism po at medical tourism, ang mahalaga po ay yung agri-tourism. Yung po ay napakalaga sa ating magsasaka. Ayun po nakakatulong, lalong-lalo na sa kanilang produkto. Ang tinatawag po, one town, one product. Yun po, at ang ating mga estudyante na kailangan makatapos na nangangarap, makatapos para makatulong sa kanilang mga pamilya. Dahil ako mismo ay hindi ako nakapatapos ng pag-aaral dahil ako ay isang anak na bandera, hindi ko po kinahihiyayan. Dahil ako pinanganak na mahirap. Pero nandito pa rin ako para magsilbi sa inyong lahat. Kaya, oras na po. Kaya po, yung mga estudyante natin, mga lagang, mga magulang natin, mahalin natin, tanay, tatay, at mga lola, yan po ay mga senior citizen na kailangan libre gamot at libre hospital. Ako po si Senator Lino Lapid, number 35 sa Balota. Huwag po ninyong kalilimutan. Ang sabi nga sa akin ni Tanggol, kailangan nyo ba si Tanggol? Ang sabi sa akin, Supremo, nahihirapan ka, pero nakayanan mo. Sabi ko sa kanya, kung nakayanan ko, makakayanan mo rin. At makakayanan natin lahat, tayo mga Pilipino. Lalaban tayo sa pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli mga kababayan, number 35, Senator Lino Lapid. Susunod naman, sa lahat ng problema, siya ay may solusyon. Pagkain, hanap buhay, sweldong pantay-pantay, at tulong sa barangay. Ang super ate ng Pilipinas, Senator Amy Marcos. Kung walang sa trabaho at tulong, kanyang sinusulong siya ay
Pilipinas. Pinakamalikhain pagkat narito ang CCP, ang folk arts, ang aliwan ng PICC, lahat yan. Pinakamasaya pagkat may entertainment, may nightlife, may shopping at iba pa. Higit sa lahat, pinaka-loyalista sa pamilya ko, Marcos, mula sa umpisa, mula noon hanggang ngayon, Marcos pa rin ang Pasay. Maraming salamat, inaasahan ko, pinakapanalo ako dito. Talaga naman maraming salamat at talagang dala ko ang dalangin ng bawat pamilya ng murang bilihin, ng disenteng trabaho at sa oras ng pangangailangan, konting tulong naman. Hindi bababa ang presyo ng bilihin dahil sa importasyon, kundi dahil nakatulong na tayo sa ating mga magsasaka sa pamimigay ng titulo, libre, walang utang. Babagsak ang presyo kung ituloy-tuloy natin yan sa abot kayang abono at mabibigyan natin ng krudo at gasolinang kayang bilhin. Ano ang gagawin sa pag-ibig na wagas kung walang pambili ng bigas? Tulungan natin na bumagsak ang presyo ng ating minamahal sa buhay. Kaya natin yan. At sa mga minamahal natin mga anak, umpisahan natin ang pag-aaral ng engineering, ng computer, ng IT, para lahat may trabaho. Meron tayong internet racket, naku, e-business, at sa may talino, pwede namang kumanta, maging artista, manunulat, dahil ang Pilipino ay tanging malikhain, tunay na tunay. At sa oras ng kagipitan, nakita naman natin na hindi limos na barya-barya, hindi ayuda na hindi malaman kung kailan darating, kundi gawin na natin pantawid sa kahirapan. Naumpisahan na natin ang social pension sa mga lolo't lola. Tumatanggap na ang pinakamahihirap ng 1,000 kada buwan para sa gamot, pagkain at iba pa. Palawakin natin yan at isama lahat na naghihirap naman ng trabaho, lahat ng ating mga may kapansalang PWD, lahat ng solo parents na milyon-milyon na. Tulungan natin ang bawat isa at sa oras na nagkasakit, dapat zero balance na ang ating mga ospital. Napasa ko na rin ang libreng libing at napakakawawa naman po, nasawi na nga, nagluluksa na may problema pa kung paano babayaran ang libing. Gawin ng libre para sa mahihirap. Deserve natin ang mga simpleng pangarap ng bawat Pilipino. Deserve natin ang lahat na yan. Deserve natin ang the service sa Senado. Sa inyong lahat, maraming salamat. Number 39 sa ating balota. Ano man ang problema ay may solusyon. Mabuhay ang Pasay, pasaya ng pasaya. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. Muli mga kababayan, number 39, Senator Amy Marcos. Susunod naman ang kampiyon ng masa na magbabalik sa Senado, the People's Champ, ang pambansang kamao, Ninong Manny Pacman Pacquiao. Iba yung dumaan sa hirap, iba yung naka-experience sa hirap dahil ang puso nun hindi mawawala yung pagiging mahirap. Ano mang kayamanan o tagumpay ang maabot niya, hindi niya kayang talikuran ng mga mahirap na tao. Bakit ko nasabi yan? Kasi ang inyong lingkod, kahit ilang milyon na ang nahawakan kong pera, kahit nakatalikod ako, may narinig ako na mahirap, sir, tulong naman, tinutusok ang puso ko dahil doon ako galing. Lalo sila nagugutom. Kailangan ma-realize natin yan. Kung sino yung hinalal ng tao, respetuhin natin, magbigyan ng pagkataon na magservisyo para ipakita ang kanyang kakayahan na matulungan ng ating mga kababayan. Alam mo, tingnan mo ang bansa natin. Tingnan niyo po, kung isipin natin mabuti, tingnan niyo po
mga pamilyang Pilipino. Mas maraming naghirap, maraming nagugutom. Ako man po, naranasan ko yan. Kaya ramdam ko ang bawat hirap, gutom ng mga mahirap na tao. Kaya ko nasabi ito dahil ang epekto ng pagbabangayan ng mga nasa gobyerno, pag-atake ng paghihina ng mga nakaupo, alam nyo, isa yan sa dahilan para pagkaroon ng tagumpay ang ating bansa. Para pagkaroon ng kasaganahan at success ng ating bansa. Ang bawat Pilipino, lalo na gutom. Kaya po, loobin ng Panginoon, ako makabalik ulit sa Senado, mag-focus po ako sa panukala na magkaroon ng funding ang tinatawag nating livelihood program. Kasi sa atin po, napakarami po sa atin na small medium enterprises. 99% yan. At yan, palakasin mo, bagyan mo ng pundo, daming mabigyan, milyong-milyong mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho. Nakita ko po yan kasi umikot ako sa buong Pilipinas. Naikot ko ang buong Pilipinas. Nakita ko ang reality. Ang daming mga pamilya na walang sariling tahanan, walang hanap buhay. Maraming mga Pilipino na walang hanap buhay. Kaya kailangan na nating magising, kailangan na nating mag-focus tayo doon sa problema ng bayan. Ano ba yun? Yung 99% na yun, kailangan maibaba natin yun ng mga pamilya, bawat Pilipino, guminhawa at magkaroon ng hanap buhay. Nang sa gayon, hindi nila maranasan yung naranasan ni Manny Pacquiao na matulog gilid sa kalye, naranasan ni Manny Pacquiao na magutom at walang magkain sa isang araw, tubig lang inumin para makasurvive. Yan ang pinagdaanan ko. Kaya ganun po ako kapassionate na ipaglaban ng mga mahirap na tao. Dahil doon po ako nanggaling. Wala pong, hindi po ako mahiyang isabihin sa lahat kung ano yung pinagdaanan ko. Kasi ano ba yung pagmamalaki ko? Lahat ng ito, bigay lang ng Panginoon sa akin. I became successful as a boxer, not because of my own strength, but because of God's love, mercy. Blessing. Yun po. Nagtagumpay tayo. At pasalamat ako sa Panginoon at ginamit niya ako na makapagdala ng karangalan sa ating bansa at maging proud tayo mga Pilipino. I hope na tayo mga public servant, kung tayo manihalal ng tao, pagtiwalaan ng tao, lalo na sa darating na halalan, gampanan natin na makinabang ang pamamayang Pilipino. Ang makinabang ang mga mahihirap na tao. Yun po ang importante. Iwasan na po natin yung hilaan pababa. Kung sino yung hinalal, hihilain, aatakin, walang pong mangyayari pagbabago. Lalo tayo maghihirap yan. Isipin natin, mga matatalino tayo, mga kababayan ko. Matatalino tayo. Kailangan lang natin magkaisa para doon sa isang milimiti nating tagumpay, kaunlaran ng bansa. Nang sa gayon, ang bawat Pilipino walang maiwan. Kaya dito, sa Alyansa, para sa Bagong Pilipinas, kayong lahat ay panalo. Maraming salamat po. Muli mga kababayan, number 50, Senator Manny Pacquiao. Susunod naman ang senador na never late, never absent. Ang senador ng pamilyang Pilipino, Senator Tito Soto. Sa pagpili ko ng iboboto, ang pipiliin ko yung ginagawa ang trabaho. Maraming nagawang batas. Always present, never late. Seryoso. Ganyan ang totoong leader. Soto, check. Salamat po. Magandang hapon sa lahat ng Taparkad sa Metro Manila. Thank you, Pasay, for hosting us. Lahat po ng mga Metro Manila mayors, sabi rito, at sa inyo po lahat, ako po'y bumabati at 10 ng aming mga kasama sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kami po'y naglalahat ng aming mga nagawa at mga gagawin pa.
Ang inyong panlingkod, naging Vice Mayor ng Quezon City. Pagdating po ng 4 na taon, nakita ko yung sakit ng ulo ng mga local governments. Kaya po nung tumutong ako sa Senado ng 1992, isa po sa inuna ko, ginawa ko po yung calamity fund na pwedeng magamit na ng local. Nung araw, presidente lang po ang pwedeng magdeklara. Ginawa ko po yung batas na pwede na magdeklara ang calamity fund ang mga local councils. Sinunod ko po yung mag-create ng mga family courts sa buong Pilipinas. Ako rin po principal author noon. Meron ako magandang natutuwa ako dito sa papagindi ko sa Metro Manila. Naka-record ka?